TV pa. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Umuusad po ang ating oras, alas 8:23 na po. Ngayon pong panahon ng COVID, syempre, hindi na po masyadong naglalakad ang mga tao. Tulad ng mga kainan, kahit na pinapayagan magbukas, walang gusto magpunta, mga kapuso. Ayan, mga hotel, mga kung ano mga ganyang establishmento. Kaya naman ngayon, mabenta, ito pong Goldilocks Delivery. Pinoy Deli po ang tawag nila dito. 99 pesos lang. Ang dami nitong pagpipilian yung ulam. Tapos iinit nyo na lang pagdating sa inyo. Ayan na, mga kapuso. Ito po yung Pinoy Deli po ng Goldilocks. Merong, ito, direct, merong kare-kare. Ayan, ayan, kare-kare. Ngayon, meron din pong boneless chicken na may kasamang laing. Ayan, mga kapuso, ayan, may kasamang laing. Tapos, meron po Pinoy Deli, merong chicken teriyaki. Healthy chicken teriyaki, mga kapuso. Meron ding diniguan. Ito, diniguan, mga kapuso. Talagang, sabihin ko sa inyo yung presyo mamaya, talagang mapapabili kayo. Ito, ayan, sinisinok lang ako Ito, Pinoy Deli, beef caldereta. Mga kapuso. At, para sa umagang ito, mga kapuso, ang Korean beef bulgogi. Ayan. Talagang sarap At alam nyo, pati presyo nito, napakasarap. Sarap ng presyo nito. Excuse me po. Ang presyo po ng Goldilocks Pinoy Deli, yan pong pinakita ko sa inyo yung mga ulam na yan. At may kasama ng kanin. 99 pesos lang po. 99 pesos lang. Pwede nyo pa iba-deliver. Hindi na kayo lalabas ng bahay. Mga kapuso, pa-deliver kayo. Ito po ang delivery hotline ng Goldilocks. 48-139. 8888-1999. 8888-1999. Pwede kayo mag-order online. www.goldilocks.delivery.com.ph www.goldilocks.delivery.com.ph Excuse me po. Sige po, pa-deliver na kayo. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Ito pa isa pang issue. Yung pong pangatlong telco, di ba may Globe, may Smart, ngayon po yung dito, magbubukas na raw sa susunod na taon. Pinayagan po na magtayo ng mga tore ng kanilang mga cell site, sa loob ng mga kampo na militar. Hello? Meron po mga ibang nagsasabi, delikado yan. Kasi ang kapartner po nitong dito, yung po pangalan ng ikatatlong telco, China Telecom ba yun? Mga Chino. Alam naman natin yung mga Chino sa buong mundo, mga kapuso. Sa Amerika nga, pinagbawal na ni Trump yung TikTok. Yan, yung mga ganyan ba? Meron naman iba nagsasabi, galing mo sino nakaisip no, Nandoy? Imbis na sa loob ng kampo ng mga militar, yung mga bata kasi, yung iba nahihirapan sa signal sa internet, doon nyo ilagay sa loob ng mga paralan. Malalawak naman ang mga espasyo din ng mga pampublikong paralan natin. Kung talagang walang panganib yan sa tao. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Ning Paravela, pasok! Nimpa, pasok! May kumbinsido si Senate President Tito Soto III na sa garantiya ng Department of National Defense na walang panganib na dulot sa seguridad ng bansa ang pagtatayo sa loob ng kampo ng militar ng cell towers ng ikatlong telco na dito telecommunity. Particular ito sa garantiya na hindi magagamit ang cell towers sa pag-espiya sa Armed Forces of the Philippines. Dini Soto sa advance ngayong teknolohiya, kung gugustuhin ang pang-espiya at pagmamonitor sa militar, magagawa ito kahit nasa ilang kilometrong layo mula sa kampo ng militar. Hindi rin naman aniya bago kung magtatayo ng cell towers ang third telco sa loob ng kampo ng militar dahil nasa loob na rin ng kampo ang mga cell sites ng dalawang higanting telco. Ang pinagdududahan naman aniyang Chinese technology na Huawei na backbone ng third telco ay siya na rin gamit ng dalawang malaking telco. Ayon kay Soto, pinapayagan ng mga cell towers sa loob ng kampo para sa seguridad mula sa mga aniya ay nice people around o mga NPA na namemerwisyo sa mga cell tower kapag hindi nagbayad ng kanilang hinihingi na revolutionary tax. Samantala,
nauna nang utukoy lang natin, Mike, na may ilang senador na nagpapahayag ng pangamba dyan sa pagtatayo ng cell tower sa loob ng kampo ng militar sapagkat ang 40% ng dito telecommunity ay pagmamayari ng kumpanyang Chinatel na pagmamayari ng pamahalaan ng China. Samantala, binibigyan din ng Senate President na kailangan maitayo na ang mas maraming cell sites sa buong bansa para mapalawak at mapalakas ang koneksyon at bilis ng ating internet. Sa ngayon, nasa 17,000 hanggang 18,000 lamang aniya ang cell sites ng dalawang telco sa buong bansa na may mahigit 100 milyong populasyon. Napakaunti kumpara sa mahigit 100,000 na cell sites ng Indonesia na 200 million ang populasyon. Ayon Kapuso, Nimpa. Yes, Mike. Kung merong mga nangangamba na ipasok yan doon sa mga kampo ng militar, narinig na ba ng mga senador? Kundi parinig mo nga yung mengkahe na doon na lang mismo sa mga campus ng mga pampublikong paralan magtayo ng mga cell site. Di ba? Lalo na ngayong online, yung pag-aaral ng mga bata. At marami sa kanila nagrereklamo, walang signal sa internet o kaya paputol-putol. Nimpa. Oo, may nagsasabi pa nga, Mike, like Senator Recto, pagtayuin mo ng mga cell sites yan doon sa may mga eskwelahan, tapos pwede rin silang singilan. Pagbayarin ng renta doon sa pwesto, dapat magbayad ng upa yan kasi pribadong kumpanya yan eh. Pag kumita yan, ang kikita yung mga may-ari, hindi naman yung taong bayan. May natatandaan ko doon sa isang budget hearing ng Senate, doon sa pagtatayo ng mga telco ng kanilang cell tower sa loob ng kampo, walang bayad yun eh. Wala silang renta doon. Ang kapalit doon ay access ng AFP doon sa kanilang technology. Pwedeng paggamitin yun ang pagkakatanda ko, Mike. Double check natin, pero tanda ko yun, wala silang babayaran na renta doon. Paano mo makukumbinsi na walang pinapabu... Okay, salamat, Nimpa. Ang yung puso, Nimpa, walang pinapaboran, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan na. Ayun na nga. Tapos ang technology pa nila, China, may issue tayo sa Naku, naloko na. Ayun Kapuso, Nimpa, Ravelo ng Jemmy, Super Radio, DJWD, walang iwanan. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Alas 8:30 na po mga kapuso, radyo na, TV pa. Huwag natin kakalimutan, courtesy na, disiplina pa. Shabu, hindi maubos-ubos. Kahit milyong-milyon ang nakukumpiska mga kapuso. Ngayon naman sa Cebu, lungsod ng Cebu, Barangay Guadalupe, mahigit 60 milyong piso ang halaga ng shabu. Pero marami pa rin. Jim Kimbote o John Kimbote ng Super Radio DYWS Sugbo, Mayo Buntag, John. Yes, Mike, aabot sa humigit kumulang 47.6 million pesos na shabu ang na-recover sa sinagawang buy-bust operation ng kapulisan sa may sitio Tipoloville sa Barangay Guadalupe sa lungsod ng Cebu, kung saan nga ang operation ng City Intelligence Unit na pinamumunuan ni Pulisya Major Randy Caballe sa Cebu City Police Office ay nagsagawa sila ng anti-drug operation na nagresulta sa pagkakahuli sa tatlong mga sospek na sila Ronaldo Romeo, 32 years old, at ang kapatid nito na si Edward Romeo, 24 years old, at isa pa ng kasamahan na si Calvin Valdez, 42 years old, kung saan nga nakuha sa kanilang mga posisyon ang 7 kilo na shabu na binalot sa Chinese tea bag na naghahalaga ng 47.6 million pesos base na din sa Dangerous Drugs Board value. Ayon naman kay Police Brigadier General Albert Ignacio Spero, ang hepe o ang Regional Director ng PRO 7, na base sa kanilang investigasyon na galing sa San Carlos City, Negros Occidental, ang nasabing mga nakumpiskang shabu na galing din daw ito sa isang malaking sindikato na tinawag nilang Golden Triad Syndicate na nakabase sa Myanmar na patuloy pa din nilang binabantayan. Habang si Cebu City Mayor Gado Labella naman na pumunta din sa lugar ay binati at pinsalamatan ng Cebu City Police Office pati na rin ang Police Regional Office 7 sa walang humpay na pagbabantay sa peace and order sa lungsod ng Cebu. Dagdag pa rito na kahit na may pandemya, halos nakatuon na lahat ng pansin ng mga pulis sa pagbabantay at pagpapatupad ng basic health protocols dito sa lungsod, patuloy pa rin ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga. John, di ba yes, dyan sa Cebu nagkaroon ng sunog, 4 ang namatay? Diyan ba yun sa Menyo? Sa probinsya ng Cebu, Mike, doon sa may Mualboal. Saan bayan ng Cebu? Sa probinsya, Mike, sa probinsya ng Cebu, sa Mualboal. Saan? Mualboal. Sa Mualboal. 4 ang namatay daw, John? Doon sa sunog? Apat, Mike, hindi nakalabas eh. Nakakandado daw kasi heavily locked yung yung pintuan nila. Saka sabi nung may naka-survive yung panganay nilang anak, pamilya kasi ito, Mike, naka-survive yung panganay na anak, 16 years old, si Juvia Matsosa. Sabi niya, lasing daw yung kanyang ama nung dumating kagabi. Kaya nga nung alas 12, parang isa sa mga posibilidad ay parang nahirapan
sila sa pagbubukas ng kanilang gate o yung kanilang trangkahan, yung explanation ng bombero, heavily locked daw masyado nakakandado yung pintuan, kaya nahirapan silang lumabas, Mike. Ako yung Kapuso, John Kimbote ng RGMA Cebu, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB, walang iwanan. Radyo na, TV pa. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Ito po, may nag-text po dito, tiga Sampaloc, Maynila, o si Mang Melang, sabi niya, bakit yung hepe ng Quiapo Police hindi natanggal sa pwesto? Oo, wala ring nangyaring social distancing nung pinresisyon ng Nazareno. May katuwiran din tong mamang to. Excuse me po, yung Manila Bay Sands, tanggal sa pwesto yung commander. Hindi sa pagkapulis, sa pwesto lang. Yung commander po ng Station 5, yung nakasasakop dyan sa Rojas Boulevard na yan. Ayan, sakop din nila Ermita, Malate, Station 5 po yan. Mga Kapuso. Ayun, Sibak. Pero yung sa Quiapo Church, nung pinrosisyon yung itim na Nazareno, wala ring naganap na physical o social distancing doon, pero walang sibakan, mga Kapuso. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak. Mukhang hindi lang dito sa Metro Manila. Na-announce yun na ba? Buong bansa ba? Buong bansa yung hindi na pwede magpunta sa sementeryo, sa Undas. Kung ika'y nalulungkot. Ayan, isa po, buong bansa, ganito ang balita. Umpisa na dyan sa Medangwa, sa Medasparingas, tsaka yung mga nagbebenta ng mga bulaklak sa mga sementeryo, sa mga Memorial Park, sa mga kolumbaryo, mga Kapuso, pati dyan sa bayan, at lungsod ni Presidente Duterte sa Davao, meron pong mga nagtitinda ng bulaklak, nangangamba. Dahil yung pagsara po ng mga sementeryo sa panahon ng Undas. Saksi sa Double B. Saksi sa Double B. Live mula sa Super Radio Davao, si Rodel Natad. Rodel, mayo buntag. May buntag, nag-alala ang ilang vendors na naghahanap buhay sa sementeryo dito sa Davao City. Kasunod ng anunsyo ng Interagency Task Force na ipapasara ang lahat ng libingan sa buong bansa sa darating na Undas. Si Nanay Julieta, maglilimang taon nang nagtitinda ng kandila at bulaklak sa labas ng isang sementeryo sa barangay 8-A Father Salvia dito sa Davao City, nagpaabot sa kanyang pag-alala ng kapanayamin ng Super Radio Davao. Anya, imbes na sa darating na Undas lang siya kikita ng medyo malaki-laki upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, mahirap na itong may sakatuparan sa ngayon. Dagdag pa nito, kukunti lang din ang bumisita sa sementeryo mula nang sinimulan itong binuksan matapos ang striktong community quarantine dito sa lungsod. Si Manong Arnel naman na mahigit 20 taon nang naglilinis sa sementeryo, nag-alala din sapagkat malaking tulong na sana ang kanyang kikitain sa Undas, lalo na nagpapatuloy ang pandemya. Pero ayon kay mga Arnel, tataliman na lang ito sa utos ng pamahalaan dahil para naman ito sa ating kaligtasan upang maiwasan ang COVID-19. Samantala, ipinahito muna ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang paghahanda sa seguridad sa Undas kasunod ng anunsyo ng IATF. Ayon sa alkalde, hihintayin na lang nito ang kabuang guidelines mula sa IATF kung ano ang dapat ipapairal sa pagsasara sa mga sementeryo mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4. Ang Davao City, Mike, ay may 10 pampublikong sementeryo at 25 private cemeteries. Kabilang niya dito ang Roman Catholic Cemetery na kung saan nakalibing ang mga magulang ni President Rodrigo Duterte na si dating Gobernador Vicente Duterte at Solidad Nanay Suling Duterte. Live mula sa Super Radio Davao, ako yung Kapuso, Rodel Natad. Nagulat para sa GMA Super Radio, DZWB, walang iwanan. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 8:37, Radyo na, TV pa. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.